Torsang bitaw kasi diin maga-witness kuno diri sa sining kasong ipasaka kontra sa iya si Police Major Junji Liba kag isa pa gid dito no. So bilang balikman kag bilang pagklaro man sang iya sining pangalan mas maayo gini susubong no kay ara sa subong sa aton nga linya Sir Johnny no? Live dari sa DYHB, straight to the point, City Councilor Al Victor Espino. Councilor Espino, this is Radyoman Johnny Bigay, kag Radyoman Serge Santillan. Maayong aga, konsyal. Isang sagot. Straight to the point. Tanan nga suki sa inyong programa na pinigit sa mga tabakolot may aga sa tutanan. Sa imo sining press conference Councilor, kahapon sa imo sining press conference attended by your battery of lawyers and suod nga mga kaalyado sa politika, san-o naton ipasaka ang nagakaigo nga panumbungon batok kay Major Liba, kay Abner Salvalion, kag pila pa ka mga taga-bitaw, konsyal. Well, nakit-an man naton kahapon na Radyoman Johnny, Radyoman Serge nga kahapon I was joined by my legal team. No, I have may lima kita kabugado nga naghatag sa ilang nga serbisyo sa aton. Amo ini ang mga abogado nga si Attorney Japet Qua, Attorney Mark Mayo, Attorney Benedict Ledesma, Attorney Dindo Ramos, and Attorney Cesar Distrito, no, who manifested that he be co-counsel sa aton nga mga kasong inyong file. No. Ginaton Anthony Subong, Radyoman Johnny, ginatranscribe, I think matapos na to or today ang ginatranscribe ang mga statements ng aton nga mga witness nga voluntad naghatag sang ilang statement, no? And that this will be notarized and usaron naton ini sa aton ipag-file nga mga kaso. But wala ton tara Johnny before the weekend or sometime by early next week, ang gusto namon sang akon nga legal team nga mag-file kami kaso sigurado gid nga masaka. Kaya man konsyal nag-react ka malang sa ila ginhimo una, silang nag-una, so kag nagsiliman to sila nga mapasaka sila kaso una kontra sa imo, may mga summons ka na o notisya sa mga ginasiling nila nga kaso kontra sa imo, konsyal? Well, actually kahapon nga adlaw Radyoman Johnny, I think it is already confirmed, not that I think but it is confirmed nga nagsaka kahapon si Major Liba kag si Abner, nagsaka na sila sa Office of the Fiscal kag nag-file na sing ilang nga kaso, no. So yung hulata ina, as a matter of fact I welcome it, but siguraduhan na nila nga tapuson nila ang ilang gin-file nga kaso kontra sa ako. Balik-balikan nato natong hitabo before maskara, konsehal, no? Kay man diri kita interesado, especially ang mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod, sining kaso sang isa ka estudyante nga gindakop isang bitaw, gin-impound ang iya nga motorsiklo, gintikitan kag ginmultahan sa masulusubra 1,000, matapos nga nagbayad sang multa, gin-release nga wala dokumento ang motor kag ginpahog pa nga dakpon liwat kag pasakaan karnaping. That is correct. Radyoman Johnny, ang kadamo sang confusion nagatabo, no, because ang allegation sang bitaw labi na gid, no less than Police Major Junji Liba, Radyoman Johnny, ang ilang official statement kaya ginapagawa nila nga ginaayo kung librehon ang apprehension, but that is not the case, Radyoman Johnny. Gusto ko maklaro sa inyong programa nga nagkadto ko to dito sa bitaw, no, sa sinaang okasyon because gintawgan ko sang bana sang tiya sang sining I would call him a victim, no, sang ini nga biktima sang isa ka budol dira sa bitaw, no. Nanungod wala ko nagkadto kay para mag-ayo nga librehon ang takop pagwaon ang motor nga wala sang nakagaigo nga bayad. I do not tolerate sina Radyoman Johnny. Wala gid ko tolerar sang ang ayon ang sala, no. Ang akon dito nga nagkadto kay ang facts, no, Radyoman Johnny, pasado alas 5 na sang hapon pagtawag sini sang amigo ko gid ni ang tiyo sini. Past 5 o'clock na sang hapon gintawgan niya ko because duwa ka tinaga ang gamit sang bitaw, Radyoman Johnny, and that is number 1
gindetain sila. Number 2, karnap, no? Okay. So that's why nga nagkadto ko dito sa bitaw, no? And what ako anong natabo ilan na naaligasyon man kontra sa akon, but ang punto Radyo Man Johnny is nadiskubrihan naton number 1 nga pas at tapos na alas 5. As a matter of fact, alas 5:30 hindi man na akon nga ginhambal, si Major Liba mismo naghambal sa iya man nga statement sa media nga ato pa to siya sa iya opisina 5:30 na sang hapon, nagapamaton pa siya sang bayad. Mhm. No? So ang question, that is already after office hours and there is no department under any LGU sa bilog nga Pilipinas nga makabaton sang kwarta o bayad sa mga penalidad except for the City Treasurer's Office. Mm. Now, dira sa bitaw Radyo Man Johnny, ang City Treasurer's Office may ara na siya sang satellite cashier, no, because of the volume of transactions. But alas 3 sang hapon nagapuli na ang cashier. So ang pamangkot na alas 5:30 na, sige pa kamuya baton sang bayad. And later on nadiskubrihan ko that this will be subject for confirmation sa akong investigasyon, no. But I know for a fact na ang nagpaprinta sang citation ticket sang bitaw hindi ang City Treasurer's Office. Ang nagpaprinta sang citation ticket sang bitaw si Police Major Junji Lima. So Okay. this will be subject for an investigation under my committee para mahatagan din naton sang in short na in short Radyo Man Johnny, Ang nagkadto citation ko yan ticket sa konsyal bitaw kuha na siya eh. because may napalimahuan ko Oo. na hindi kaya mo. And I will confirm, no, but ang akon nga hinahalala ang korupsyon ginagatabot sa bitaw hindi kita mo. Okay. So muna nga this is blown out of proportions, but sila naguna akusar nga ako nagkadto dito nga in their own words nagmaoy, nagwaras, nagpakita sang hindi amo. But then again, that will be all proven in court. Okay. But amo nang atong tindog sa mong Radyo Man Johnny. Sige, konsyal ato lang tadlungon no, ato lang klarohon. Nakabayad na ya ang estudyante sang iya nga multa, di ba? Yes, ang natabo kay Radyo Man Johnny is this. Gindakop ang bata, no. Actually, ginpahulam niya ang iya motor sa iya nga mga amigo. Gindakop ang iya nga amigo. To make the long story short, kay wala helmet. To make the long story short, kin-impound ang motor. Pag impound sa motor, the next day nagkadto ang bata, ang tagiya sa BCPO, wala pa siya nakasulod sa BCPO, Radyo Man Johnny. Ara pa lang siya sa Convention Plaza, kaya dito siya nag-park. May nag-approach siya iya, tao nga naka-uniforme bitaw. Kaya ginhampanan siya nga ako na lang sir ang maariglar sa imong nga infraction sa imong violation ilang ko 1,500 kay ako na bahala magpagawa sa imong motor. Okay. Ang bata wala man ni ka-intindi, wala resibo, naghatag siya 1,500. But ini ang makatiling-ala Radyo Man Johnny. Kinkwa ang motor sang natungdan sa sulod sang impounding area sang bitaw, wala sang may nagpugong sa iya. Okay. No? Ginpagwa sa BCPO, wala sang may nagpugong sa iya. Pagkatapos ang pila ka minuto, may nanawag sa iya kang naghambal. Kabalo kami kung sisino ka, kabalo kami kung diin ka eskwela, kabalo kami kung diin ka nag-star, ibalik ang imo motor kay wala pa ina na ariglar, ginpagwa mo lang, filean ka ni Major Liba sang kaso nga karnaping. Yung bata nagbalik to. And this is ugto pa lang Radyo Man Johnny. Ugto pa lang aga natabo, ugto. Kaya naghambal pa si Abner sa ilang interview and you can verify that sa ilang interview. Naghambal si Abner, ugto pa lang nakita ilang bata nga ato to. So nagtawag ya ang pamilya sa akon, ang tiyo sa akon, 5 o'clock na sang hapon, Radyo Man Johnny. So those are the facts, no? Amon asang natabo dito. Nga ugto pa lang nila tugon pasulod alas 5 na way kagwa ang tagiya sa motor. So amon ang natabo, amon actually ang nagdala sa akon nga magkadto sa bitaw. Okay. Okay, sige. Konsyal, sa plastada sa imo sini nga narratives,
dili kita interesado sa citation tickets, kaya ang citation tickets accountable form ni siya, no? That is Kagang correct. dapat siniya ang may eksklusibo nga otoridad sa pag-imprinta sini is papa-imprinta sini is the City Treasurer's Office, no? That is correct. O how come nga sinong nag-authorize sa kay Major Liba nga magpa-imprinta siya sang accountable form nga wala iya naghalin o kung wala iya gin-issue sang City Treasurer's Office? That is correct. That will be part of our investigation, Radyo Manzoni. Kay man ti ang citation ticket amo ni diri ginapbutang konsyal kung ano imo violations, tapos ano nga provision sang aton mga traffic ordinances kag sing ano ang penalidad. Kag amo man ini ang pagabasihan dayon konsyal sang imo igabayad kung pilang ila igasukot nga multa kag iga-issue nga resibo sa imo, di ba la? That is correct, Radyo Manzoni. Perfect din ang explanation ng imo. Ti kung questionable o kung illegitimate o hindi sang proper ang gamiton nga citation tickets, natural kung torsyado ang data sa citation tickets konsyal, torsyado man ang magagawa sa resibo. That is correct, Radyo Manzoni. Okay. Ti konsyal bilang chairman sang Committee on Transportation, pinakatunog ini actually nga hutik-hutik nga nagalanog halin sa Alangilan pakadto sa Purok Sibukaw sa Banago, subong man sa Purok Makawiwili sa Punta Taytay, kag pati sa kaputok-putukan sang Granada nga hutik nga ti may korupsyon nga nagakahanabo ever since. Siling gani ni Councilor Dindo Ramos imomigo sa Granada sang una sang siya man ang chairman sang Committee on Transportation konsyal at damo na siya nabatian nga mga hutik-hutik party corruption sa bitaw. Subong ikaw na ang ara dera daw mas nagtunog kag daw ikaw mismo da biktimahon pa. That is correct. That's why amo na iya ang sintro sang aton nga di kabalo ka, Radyo Manzoni, ang ilang nga pagpakwa nga doon nagkatukuto kag nagpamahog kay tungod kin ayo po ang pagdakop sang isa ka violator, no, sang aton nga traffic laws and ordinances. I will never do that, Radyo Manzoni. And in my history sa akong 18 anyos, I will be serving the city council for 18 years. Wala ko sang isa ka instansya nga may ginayo nga sala sa aton nga sa aton nga law enforcement, sa aton nga nag-violate sa aton nga bitaw. Never, no. My records are clean nga wala ko yung may ginayo maski niko ko pa na palayo lang, wala gid ko katagi ayo nga may pamilya. Ang ako niya nga ginkadto dito because hindi na among nagakatabo, no. Ginusaran sang tinaga sang carnapping kag detention. So ang patimaan na Jumanjoni, alas 5:30 na sang hapon. Kag makita mo man to naghambal si Abner sa iyang interview sa isa ka talatapan, naghambal siya nga madamo ang gahulat nga mga violators nga i-release ang ilang nga mga salakyan, ilang nga mga motor, ilang nga mga nga gina-claim nila citation tickets. Kay tungod alas 5:30 na ang statement ni Abner nga ara, no, it is on public record. Yes. Ara sa media. Ang siling ni Abner, madamo pabisita si Major Liba, amo na nga awa yan na atenderan ang ini nga mga pagpagwa sa mga motor. 5:30 na, Radyo Manzoni, that is after office hours, that is highly irregular. Lagi na sige mo patuya pagwa ang mga violators, no. So how they do that, I don't know. Nga alas 5:30 na sige pa sila baton bayad dito sa mga violators. Ano na gabaton sila bayad o ginapang ariglo lang nila kag ginapagwa ang mga violators without paying their fines, no. So these are highly questionable actions that will be verified by a full-blown investigation from the Sangguniang Panglungsod. Moving forward, Councilor Al Victor Espino, may nakita kita diri nga mga opportunities for reforms sa aton sini nga bitaw, no, especially sa pag-implement sang aton sini nga mga traffic ordinances. Kiti si Mayor Albi gina
ginawagayway man niya nga mangin super city ang syudad sa Bacolod. Magbakal ka subong ginamos konsyal sa merkado ta cashless transaction na. Ang ato niya nga bitaw linibo ang violations. Questionably gyapon nga citation tickets daw putos gyapon daw putos gyapon ka ginamos nga mga papel ang ginagamit naton nga gina-issue citation tickets. That is correct. Ang gusto ni Mayor Aldi gani is to make human intervention as with minimal footprint as possible, no? Amo na ginahambal mo nga cashless transaction, ang OBO nato gina-migrate naton into electronic submissions, and BITAW will not be spared, no? Ang BITAW will be one of those agencies. Ang hindi ko lang maintindihan ang nagapadalagan sang BITAW, hindi iya pagpagwaon ng motor kung hindi siya mismo ang nagapagwa. So human intervention dira nga aspito is magnified sa ina nga aspito. Hindi niya ako, Radyo Manjoni, naghambal. Sila ni ang naghambal. Sila nga amo ng patakaran nila sa bitaw. Wala tala nalambutan, but sa subong amo gining ilang tubangon sa aton, Radyo Manjoni. Okay, siguro i-model naton ang Bacolod City konsyal parang mangin super city gid kita. Ang implementation sa aton nga mga traffic rules and ordinances i-cashless man naton, tagaan naton sila, isyuhan naton sila nang daw cellphone bala o kung ining ginagamit bala nga terminal magtughong ka krudo kon o gasolina nga ang imo ibayad is ATM or credit card bala konsyal nga i-encode lang dira, i-encode lang ang imo sining balaydan, tapos isungi lang dira ang imo nga ATM or ang imo nga credit card, and then pwede ka man ka electronic signature, pindot ka, at least wala na sa mga piki nga mga citation tickets kag resibo konsyal. That is correct, Radyo Manjoni. These are innovations nga aton nga pag-usisaon kung pwede naton mahimo sa iba naton nga opisina. Ubrahon ta man na sa aton nga bitaw. And isa pa gid Radyo Manjoni, I was accused, no? I was accused, and ang allegation niya ni Major Liba kag ni Abner was that nga may pusil ko, no? And I want to make that clear kay basi bilaga mahampalang imo nga mga suki nga gina-evade ko na nga scenario, because I was accused of bringing a gun, no, a firearm sa sulod sang Yes. Bitaw, but this Bacolod City Police Office, no? And as a matter of fact, ang kaso nila nga i-file sa akon sa ang naging file, no, sa piskalya, I would assume nga was involving nga ginbuyayaw ko si Abner, gin-threaten ko siya, no? Though grave threats ang ilang ginpagwa, ang ilang i-file nga kaso sa akon. I can comment because wala pa ko nakabaton sa notisya. Somons, Subpina. Yes, wala pa ko nasabpina. But ang akon lang nga gusto mapabalo sa publiko nga kung matuod-tuod, no, may ara ko dalang armas luthang, firearm, pusil, gun sa BCPO kag sa bitaw. Ang number one question, Radyo Manjoni, Major Liba is a major in the Philippine National Police. May gin-threat ko sa atubangan niya. He says na batian niya, nga ginhambalan ko, nga tiruhon ko, ang isa ka tawo. Sa sulod, sa iya opisina, kag sa iya mismo nga atubangan. The question is, kung matuod ina Radyo Manjoni, nga wala iya ko gindakop. That is the first question. Okay. Number two, as is his sworn obligation to serve and protect, that is his mandate as a police officer. That is number one. Number two, nga ang iyaya nga ginobra, pagkatapos ang sunod nga adlaw, nagpatawag press con, kag dito iya kuya gin trial by publicity with his, no, pronouncements nga nakita niya ko, kag nabatian niya ko nga nag-threat sang iya nga sang ini nga tawo nga ginahambal niya nga si Abner. So the question is, are you a police officer or ano kaya politiko ka man nga ginagamit mo nga imo na iya diretsyo, imo na iya mandato, imo na obligasyon nga dapat lakpon ko because I violated the law. Because you have to understand, Radyo Manjoni, wala sa payan nga I am a legal gun owner. I have the pertinent permits. Even if I have secured
exemption from the gun ban. Mhm. But the moment nga ang ini matabo ya kay may grave threat nga natabo, why did you not execute your obligation as a police officer? Oo. Balik, Ang imo ni obray patawag ka media. That is the question nga gusto ko nga sabton Manila. konsyal, i-check, klaruhon ko lang, may exemption ikaw sa gun ban? Wala. That's why wala ko tupusin. Oo, okay. So hindi ka exempted sa gun ban kay kabudlay magpangayo exemption sa gun ban eh. Sa Comelec gun ban eh. Yes. Okay. But wala po ang rason sina ang gwa sina di Radyo Manjoni hambal ko. Okay. Hambal ko, Mhm. hambal ya. But Sige. ang bottom line is kung matuod na nga nakita ko nga may pusil, as is his obligation, ngaway ako gindakop. Mm. Kinusari ang media kag naghambal nga may pusil ko. Ah. Those are the things that the public, no, sa subong ang public ni ang publiko madesisyon sina hindi na ko yung mangayo sang kung ano man da nga I am stating the fact and that is a fact and the public will decide. Okay. Konsyal, paki-explain abi sa aton mga nagapalamati no. Kay man wala ko daya kaagi sulod sa opisina sang bitaw sa compound sang BCPO mo. Bago ka kaabot sa opisina ni Major Liba, din ka nga malabay nga parte sang BCPO kag pila ka layer sang security ang agyan mo, konsyal? Actually, Radyo Manjoni, sa kadugayon ko sa serbisyo, no, sa public service, sa kadugayon ko, first time ko rin nga may mga building security da Oo. sa Bitaw, no? First time ko nga nagsulod sa Bitaw, nga pagsulod ko, damo-damo, tao, gahulat, Okay. pasado na alas 5 sang hapon. Mm-mm. Nagparking ko dira sa tubangan sang admin building sang BCPO kang naglakat pasulod sa Bitaw. Okay. Ang natabo kay Radyo Manjoni, pagpasulod ko sa Bitaw, may tao nga dako lawas, no? Muscular build, although may edad naman gid eh. Ginuntat niya ko, ginkaptan niya ko sa dughan Radyo Manjoni, kag ginhambalan, sir, hindi kada pwede kasulod. Amo gina exactly nga naman. Ang Okay. ginapagwa nila nga nagawaras ko, gapamuyayaw ko pasulod, then they should corroborate that Oo. statement. But, I am telling my version of the story. Sige, no? sige. Pagsulod ko, ginkaptan niya ko sa dughan, kag ginhambalan niya ko, sir, hindi kada pwede kasulod. So, Radyo Manjoni, sa ako nga personalidad, dapat wala ko naging palabay, Oo. but gintulok ko lang siya kag nagdiretso ko sa sulod. Bonano man niya kanami man niya kay Sir Abner, kay ginapas siya pagikuya sa sulod, kag ginkaptan niya ko liwat. Mm-mm. No? Ginkaptan niya ko, physically manhandled me. Dito na ko naghambal sa iya. I am sorry for saying this, but I need to pabalo sa publiko kung anong ginhambal ko, Radyo Manjoni. So siling ko, iyo di po ta, kakati ko balaliwat. Amo nang hambal ko, exactly my words. Okay. Ama ko nga, ginakaptan mo ko. Ang sabat niya sa akon, kay ginatoy, makita mo man na the statement that Abner used in the media will corroborate my statement. Oo. Now nga nagsiling siya, ginatuy-tuyan ta ka para maglapit ka kay Major Lipa. So nagambal ko siya nga ginakaptan mo ko yan, ano ta ka, miguhay tao. Ano ko, PWD? Ha? ano ka, PWD? Amo ano ka miguhay ta nga ginakaptan mo ko? Ano ko hindi mo kuya pagkaptan? Mm-mm. Na. Eh. Pero and I will make this statement, Radyo Manjoni, Oo. pagkikit-alay na mo niya ni Major Liba, kilway, tawhay, kag maayong amon pag-istoryahan ay. Amo Okay. nang tuya si Konsyal? Abner ng kaptan niya kung hindi ko na mabatot. Sir, klaruhon ko lang, dara ka man naglabay sa main gate sang BCPO pagkadto mo sa Bitaw? Yes. Okay. Kay man ti maglabay ko da sa BCPO bala, maglabay ko da sa Magsaysay. Makita mo Yes. da sa sa main gate sa BCPO konsyal, may PSG eh. May police Yes. gate. Kag kung hindi Yes, ka yes, uniformado, kag hindi ka kilala nila nga pulis, bisan ano kagara o kaluksor, kagarbuso sa salakyan mo, especially nga may gun ban subong, ila kagidya usisaon kung may armas kadra konsyal eh. That is correct. And that Oh. is a police installation. Mm-mm. Ang security nila is acceptably high, no? Maskin kita, Radyo Manjoni, ikaw kilala ka, maskin siguro RMN,
imong ginasakyan nga salakyan, ginapaablihan nilang bintana Yes. kung hindi nila makitaan sa sulod. And as businessman, no? Galing kay tikabalo ka naman ang relasyon ko sa pulis. Oo. Halin sa pagsugod ko sa 1998 is very, very close. Wala Yes. ko yung problema sa pulis, kaplangga ko na sila. Kaya gusto ko di bala konsyal i-establish ang ginaaligar nga may armas ikaw, no? That is why Yes, siling ko ipanarrate ko sa imo kung anong proseso, security process nga ginagyan mo bago ka dito nakaabot. Kaya ang aligasyon nga may armas ka, ti dira pa lang nga daan sa gate sang BCPO knowing nga ti effective subong ang kumilik gun ban, kung id-id sila sang una, mas id-id sila subong bisan pa gani sa mga uniformed personnel, much more sa mga sibilyan nga nagasulod dira konsyal. That is correct, Radyo Manjon. Okay. Anyhow, konsyal, ang dugay na giman ini nga panawagan, kag dugay na giman naton ini nga problema nga we need to institute radical reforms sa manera sang pag-implement sa ngato nga mga traffic rules and ordinances kay hindi ni siya madala. Hindi ni siya madala sa paisog-isog, kag hindi ni siya madala sa pamulo moderno konsyal kun hindi ni naton pag-updan sang ginatawag nga teknolohiya bala kay the lesser the human intervention, the lesser the incidence of corruption konsyal eh. That is correct, Radyo Manjoni. That is very, very correct. So siguro dira kita ma-focus konsyal, one of your legacies, pananglit, kung maka-institute kita reforms, introduce kita innovations using the technology nga ang tanan nga mga transactionist sang bitaw from issuances of citations to payment of fines mangin cashless na konsyal? Yes, that will be part of the innovations that we will introduce. And I know si Mayor Albi isa rin ka kontra ang corruption. So that will mitigate or even eliminate corruption in that part of our department. Okay. Well, masubo-subo konsyal pamatian nga both of you belongs to daw under sa kay Mayor Albi daw mga kabataan bala nga daw wala untat nga nagadugmal. Were you able to talk to Mayor Albi about this incident, Konsyal Al? Well, actually, pagkatapos siya sang insidente, gindala ko to ang biktima, no? Ang hindakop sang bitaw, and Mayor Albi is apprised of what is happening. Gindala ko to ang tiyo, ang tiya, kag ang biktima mismo. Dito kay Mayor Albi, kaginta istorya sa iya kung ano ang natabo, no? So, si Mayor Albi is privy. Kabalo ka naman, Radyo Manjoni, ini ako hindi ko ni mapalabayin, no? They are challenging ang pagkatao ni Al Espino. Ginpintahan ko nila, they are besmirching my reputation, which I have so long, ang akon nga pamilya, kilala diri sa Bacolod, halin pa kay Atty. Alex Espino, kasubong naman sa akon. Ginbutangan ko nila yan sang haka-haka kag istorya. And hindi ko ni sila pagtantanan na Radyo Manjoni. Maskin sino pa na daang sa likod ni Major Liba, kag kung kay Sir Abner, I will make this statement, hindi ko ni sila pagtantanan. There will be no sacred cows. Atubangon ko ni sila squarely, kag hindi ko ni sila pag-atrasan. Oo. Considering Councilor Al Victor Espino nga may akusasyon o kung may kaso nga gimpasaka batok sa imo, si Major Liba, he is not just a witness, I think, complainant kitsa mismo. Tapos, ikaw, may buweltada ka man nga kaso kontra sa iya plus ang investigasyon sang ginaaligar nga corruption. Anong gusto mo ipanawagan? Anong gusto mo matabo? Dapat bala anay either mag-resign o kung ipa-relieve anay si Major Liba as head sang bitaw konsyal para wala sang mag-influensya sa mga investigasyon? Well, that is part of an investigation. Once you are under investigation, you will be barred from holding office to protect the integrity ng investigation. Hindi mo ma-influence siya. But aside from that, Radyo Manjoni, my legal team is exploring all. No? Wala kami sa medyo na wala kami sang bato nga hindi pagtukyon. Parte sini legal. Ato bangon niya lang man niya nga ako niya nga ibalos man sa iya. Okay. No?
we will make our cases airtight, hindi na mo ni pagdali-dalion. And that we will make our cases airtight. This is to protect the integrity of my family name, Radyo Manjoni. And you do not cross me. Hindi mo ko diya pagtabukon sa inaanganin niya kay makitaan mo gid kung ano ko mag-away. Makita niyang hinahanap niya, no? Yes. Okay. Councilor Al, so amo ni gusto ko lang i-direct ang imong statement. Siguro nila tapuson ko niya Oo. So would you appeal or would you call for the relief or resignation ni Major Liva as head of the Bitaw? Give me time, Radyo Manjoni, and I will not make any statements to that effect. But give me time, and I will promise that imo nga programa na RMN will be the first when I make this pronouncement. Sige. Councilor Al Victor Espino, salamat nga madam mo sa mga time. Good morning, Konsyal. Salamat, Radyo Manjoni, Radyo Man Serge. Maayong aga sa atin. Morning. So, posible ang kaso naman na diri nga i-file ni Konsehal Al Victor Espino sa isa ning mga legal team, either libel, no? O kon dereliction of duty. Kaya man ang kaso yang gin-file